Yun. Pero kanina naka-record tayo, di ba? Yes. Thank you. Sige, start na tayo. Sorry, di ko alam nangyari. Bigla siyang na-leave. So far, guys, may naiintindihan naman. Wala namang nag-notif na stop. Okay. Hmm, okay. Sige. Thank you, guys. Sige, next na tayo, guys. Decrease ang muscle tone. Bakit magdi-decrease ang muscle tone? Kasi paralyze si patient. Okay? Next is the cranial nerve dysfunction. Guys, ulit, cranial nerve number 3 is motor. So, movement siya. Cranial nerve number 4 is motor. Pa-mute po, guys. Cranial nerve number 6 is abducens. Again, motor to. Facial nerve is sensory and motor. 8, guys, is vestibulocochlear. So, sensory, balance, and hearing. Okay. So, yun lang naman yun. Okay, next na tayo. Motor memory changes, guys. Meron tayong short attention span, personality and behavioral changes, lalo na kapag si patient ay lucid, tapos bigla siyang atakihin ng problem niya with, halimbawa, Alzheimer's disease, ganyan. So, bewilderment. Bewilderment, ang ibig sabihin niya, para siyang naliligaw. Para siyang naliligaw sa sarili niya. Yun lang naman yung assessment natin with memory changes. Meron tayo, guys, tatandaan nyo to. Ako, tawag doon, may mga student na nakikipag-debate about this. Antero, antero at saka hindi, wait lang. Retro. So, meron tayong anterograde amnesia. Wait lang. Okay. Kung meron tayong anterograde amnesia, tapos retrograde amnesia, ang pinagkaiba niya, si anterograde, hindi mo kayang mag-produce ng new memories. New memories. Halimbawa, yung ituturo sa'yo ngayon, hindi mo yan maintindihan at hindi yan mariretain sa utak mo kasi meron kang anterograde amnesia. Pag retrograde amnesia naman, guys, yung past memories ang nawawala. Naiintindihan? Past memories ang nawawala. Okay, kung meron kang problem with meron si patient merong anterograde amnesia. Anong ano natin diyan, guys? Ano yung tawag diyan management natin? Kasi anterograde hindi yan makaka-produce ng bagong learning. So anong gagawin natin? Dahil hindi ka makaproduce ng bagong learning, anong gagawin? Reminisce. Naintindihan nyo? 'Di ba meron siya, 'di ba ang problem lang with anterograde amnesia, hindi mo kayang gumawa ng bagong memory. Ibig sabihin, yung mga gagawin mo ngayon, hindi na yan mare-retain sa utak mo. So, anong management natin? Reminisce. Pag-uusapan yung past. Naintindihan? Kasi yung past, nasa utak niya na yan. I mean, alam niya yan kasi intact yung past memories niya. Pero yung gagawa siya ng bagong memory, hindi niya na yun kaya. So, anong management natin? Reminiscence therapy. Naiintindihan? Pag retrograde amnesia, ibig sabihin, yung past memories niya yung nawawala. Kapag past memories ang nawawala, anong gagawin natin? Reorientation. Kasi hindi niya alam yung past eh. Pero kaya niyang mag-produce ng bagong memory. So, anong gagawin natin? Reorientation. Naiintindihan? Naiintindihan nyo, guys? Hello? Very good. Thank you. Ano to? High yield to kay Alzheimer's. Okay. Ito, guys, sa pag-usapan na natin to last time, 'di ba? Yung autonomic nervous system function. So meron tayong kay alpha 1, meron tayong tatlong receptors. Receptor for blood vessel, for iris and pupils. Kay alpha 2, receptor for CNS at saka kay pancreas. Lagay ko dito, ha.
Okay. Si beta 1, receptor for heart at saka kay kidneys. Si beta 2, receptor for lungs, um, uterus, blood vessels, liver, and iris or pupils. Ito lang yung ano ko, kapag kinabisado or naintindihan nyo, oo, dementia also. Oo. Ano naman yan, yung dementia naman may, parang broad term kasi si dementia. So, meron lang tayo, may tatawag tayong ano, di ba, alam niyo yung ibig sabihin DAT dati nung review namin. Ano ibig sabihin ng DAT? Ano ibig sabihin yan? Yung dot. Ano guys? Alam niyo ibig sabihin ng dot? Alam niyo yan. Anong ano yung dot? Ano ibig sabihin ng dot? DAT. Ano guys? May nakakaalam ba? Hello? May nakakaalam po? Ibig sabihin ng DAT? Sige, yung iba. Sa ospital, so yung mga, yan, diet as tolerated siya, di ba? So dati, nung review ko, tinanong kami, DAT, ganyan. So, syempre, ano ka, like, alam mo na yung DAT is diet as tolerated. So, ang sinagot namin during review, sabi namin, diet as tolerated. Pero, ang pinag-uusapan kasi that time is psychiatric nursing. And, syempre, sa psychiatric nursing, sakop niya rin kasi yung dementia. So, ang DAT pala, para mapasok natin si dementia ha, DAT is dementia, Alzheimer's type. Naiintindihan? Yung point ko lang naman dun is, si dementia is broad term. Tapos maraming types si dementia. Okay? Kaya yung pinag-usapan natin kanina na itong retrograde and anterograde, part siya ng dementia itself. Okay, sige. So pag pinag-usapan natin to si SNS at saka si, yeah, I mean, si autonomic nervous system, ang i-discuss ko lang si sympathetic kasi pag alam mo na si sympathetic, alam mo na rin si parasympathetic kasi kabaliktaran lang siya. Like, totally opposite. So, si alpha 1 guys, kapag alpha 1 to blood vessels, isipin natin ha, nasa utak natin lagi. Kapag sympathetic nervous system, isipin mo laging tumatakbo ka kasi hinahabol ka ng aso. Para ma-correlate mo siya, okay? Tumatakbo ka kasi hinahabol ka ng aso. So, ikaw, si blood vessels, constriction. Bakit? Bakit guys? Kasi kapag nag-vasoconstrict ka, magko-constrict yung blood vessel, yung pressure tataas. Pag tumaas yung pressure, yung BP, magkakaroon din ng proper perfusion or blood flow to muscles. Naintindihan? Blood vessels, nagigets? Naintindihan po? Okay. O, tumatakbo ka. Siyempre, dahil tumatakbo ka, kailangan makita mo yung daanan mo. Ano ang mga kay pupils? Mydriasis. Dilation. Magda-dilate si pupils to allow more light. To allow more light, ibig sabihin, to see more. Para makita mo lalo yung paligid mo. Naintindihan? Naintindihan po? Mydriasis. Nagigets? Okay. Tumatakbo ka. Ikaw ba makakaihi ka habang tumatakbo ka? Hindi. So, meron kang sa sa receptor ni urinary bladder retention, ire-retain yung ihi. Okay? Kasi syempre, hindi ka naman makakaihi habang tumatakbo. Anyways, ito lang yung pinagkaiba. Kay Alpha 2 guys, lahat kasi, parang siya lang yung, parang yan mo siya, um, inverted mo siya, gawin mo siyang kakaiba. Si alpha 2 or CNS, kapag ini-stimulate mo siya ni sympathetic, anong action niya? Parasympathetic. Same with, kapag ini-stimulate siya ni parasympathetic, anong action niya? Sympathetic. Nagigets nyo? Yun lang, si alpha 2 lang talaga yung kakaiba. Ulit ha, si CNS, kapag ini-stimulate mo si sympathetic, anong action niya? Parasympathetic. Nagigets? Naintindihan po. Naintindihan?
Okay, tumatakbo ka. Ikaw ba, sa tingin mo, kailangan mo ba ng mas mataas na heart rate? Yes, kailangan tumibok ng mas mabilis yung puso mo to accommodate more blood flow na papasok sa puso mo para ipapump nyo yun sa other areas of the body, lalo na sa muscles. Okay, sa kidneys naman guys, babagsak ang glomerular filtration rate. Why? Kasi more blood flow saan? Sa muscles. Kasi tumatakbo ka eh. Kapag tumatakbo ka, more blood flow sa muscles kasi kailangan ng muscle mo mag-contract dahil tumatakbo ka. Okay, si beta 2 receptors naman meron ka kay lungs. Kung ikaw ay tumatakbo, dapat easy yung passageway ng air papunta sa lungs mo. So meron kang bronchodilation, si bronchus nagda-dilate para mas maraming oxygen, mas maraming hangin papasok sa kanya. Okay? Si uterus naman guys is relaxation. Magre-relax yan. Okay? And this is the problem with pregnancy. Kasi guys, pag pregnant ka, tapos tawag diyan, wait lang, uterus. Yeah, nagre-relax si uterus during pregnancy para ma-prevent ang miscarriage. Naintindihan? Naintindihan? Ipe-prevent niya ang miscarriage. Kasi syempre magre-relax ka. Kapag nag-contract si uterus, syempre yun na yung ilalabas niya yung bata. So, yan yung ano natin. Yan yung magiging problem natin kapag parasympathetic kay uterus. Blood vessels, guys, again, katulad lang na sinabi natin kanina, kailangan mag-constrict siya. Pag lumiit kasi yung butas, tataas yung pressure, tataas yung blood pressure. Pag tumaas yung blood pressure, mas maraming blood ang magfo-flow papunta sa ibang parts ng katawan. So si liver naman guys, hyperglycemia. Why? Kasi habang tumatakbo ka, kailangan mo ng mas madaming sugar. Siyempre hindi ka naman kumakain habang tumatakbo, 'di ba? So si liver, um ibe-breakdown niya si glycogen. Okay, si glycogen, si hello, yung sugar. Sorry po, pa-mute ako, please. Okay. So syempre habang tumatakbo ka, hindi ka naman kumakain. So ang gagawin niya, ibe-breakdown niya glycogen. So pag na-glycogen, so yun yung magiging ano, yun yung parang magiging food ng mga cells natin during heat and sun syempre. Tapos there is mag-dilate to accommodate more light. Again, kasi kailangan mo makakita kapag tumatakbo ka. Yun lang yung correlation natin with sympathetic nervous system, and please kabisaduhin nyo yung receptors. Receptors ang kabisaduhin nyo kasi pag tinanong kayo ng function ni sympathetic, alam nyo na yung gagawin nyo. Alam nyo na kung paano nyo siya i-correlate. Okay? Nagigets po? May question sa autonomic nervous system. May question guys? Hello po, may question with autonomic nervous system? Wala. Thank you. Sige, next na tayo guys. Ito na. Kung meron akong gustong ipakabisado sa inyo, GCS yon, GCS scoring. Ito guys, natandaan nyo to ha. Ako na, sorry, parang nakipagtalo ako dati with, basta sa tita ko something na na-stroke. Tapos, parang, syempre kapag, di ba, kapag ikaw ang nurse sa family, ikaw yung takbuhan ng lahat, ikaw yung mag-aasikaso sa mga kamag-anak mo, alam nyo yan. Ikaw yung laging tanungan eh. So, dapat alam mo yung backstory, yung tita ko basta na-stroke siya. Tapos, parang pumunta ako that time sa ospital. Tulog kasi ako, nagtataka ako. Sa public kasi ako nag-work. Tapos, syempre, alam niyo naman schedule ng public, edi antok. Tulog ka talaga pag uwi. Ang nagtataka ako, bakit hindi diniretso sa ospital na pinagtatrabahuan ko para mabilis? Syempre, alam niyo naman yan, kapag merong nurse sa family na nagwo-work sa ospital, mas mabilis, 'di ba? Kaysa naman sa ibang ospital kung wala kang kakilala. So in short, sa ibang ospital siya dinala, tapos pinuntahan ko kasi syempre, ako inassess ko rin yung tita ko. So that time, ang scoring ko is 14.
14 yung scoring ko. Then umuwi ako kasi tumawag ako sa ospital na pinagtatrabahuan kung pwede siyang i-transfer, blah blah. Though massive kasi yung infarct ng tita ko. So like massive talaga yung right brain infarct niya. I know naman na na mamamaga pa siya. Pero kasi nung ina-assess ko, upon assessment ko talaga, GCS 14 talaga ako. So, the time na pumunta ako sa ospital, after ilang oras, after ko tumawag sa work ko para matransfer sana siya, sinabi nila na pagpunta ko ng nurse station, parang sinabi nung head nurse na yung patient ko is GCS 7. That time na sinabi niya, I know that GCS 7 is intubatable. Kasi ER nurse ako eh. So alam ko yung ganong scenario. Siyempre, sa kaba ko, pumunta ako sa tita ko. And inassess ko ulit yung tita ko. Sa assessment sa tita ko, okay yung tita ko. 14 ako sa assessment sa kanya kasi nakakausap ko siya. Kaya niyang itaas yung... Basta yung point ko, GCS 14 siya sa akin. Kinausap ko yung head nurse. Sabi ko, ma'am, pare-assess ako kasi assessment ko dyan, GCS 14 yan. Sabi ko. Tapos, nire-assess niya. Kung niya doon, basta, siguro kasi, is coming from work niya kasi yun. So, iingatan niya yung sarili niya. Pero, yung point ko, gusto kong i-emphasize sa inyo, guys, iba yung assessment ng motor function sa patient, iba yung assessment ni GCS. Tatandaan nyo, si GCS is kamalayan lang. Ina-assess lang yan yung kamalayan ng pasyente. Yung pasyente ba kaya niya maintindihan yung sinasabi mo pag nag-a-assess ka? Yung patient ba pag naintindihan niya yung sinasabi niya, kaya niyang gawin? Nagigis yung point ko? Iba yung motor assessment ha, iba ang motor assessment, iba yung GCS. Yung GCS ang ina-assess mo lang dito, kamalayan ng pasyente, nakakaintindi ba yung pasyente? Kaya niya bang maintindihan yung sinasabi mo? Kaya niya bang sumunod sa sinasabi mo? Nagigets niyo yung point ko? Yun lang to ang GCS. Okay, meron tayong EVM. Pwede po sa sample dyan sa skill kay tita. Okay, sige. Nung assessment ko guys sa tita ko, kaya niya magsalita, "Mami, kumusta ka?" Okay naman daw siya. Pero ang problem, slurred kasi. So anong scoring ko sa kanya? Nag-3 ako diyan. Okay? Nag-3 ako diyan. Ngayon, yung verbal, sabi ko, "Mami, kumusta ka? Nasaan ka?" Blah, blah. Oriented yung mami ko. Ang score ko sa kanya, 5. Oriented siya, alam niyang nasa ospital siya. Alam niya kung bakit siya na-stroke. Kasi tinanong ko pa ano nangyari sa'yo bago ka natumba, blah, blah. Nasagot niya naman yun. Okay, ang motor function, "Mami, kaya niyo po bang itaas to?" Blah, blah. Kaya niya, kasi nagagawa niya eh. Ang score ko, 6. Alam mo yung ginagawa kasi nila that time? Parang ang scoring nila, kapag nataas, ibig sabihin, ay pag hindi nataas, binababa nila. Hindi kasi pwede yun. Kasi nga, ang pinag-uusapan lang natin sa GCS, kamalayan lang ng pasyente. Okay? Kamalayan lang, hindi yung motor function. Kasi guys, ang motor function, dyan na mag-a-assess kung yung left extremity niya ba is weak, yung right extremity niya ba mas malakas kaysa sa left. Iba yung assessment nun. Kasi parang, I don't know, kasi private hospital yun. Siguro kasi nga, um, I don't know kung bakit. Actually, ayoko na lang magsalita. Siyempre, nurse to nurse tayo, professional na lang. Pero, ako talaga, ang assessment ko, kaya pinapare-assess ko. Kasi ako, sabi ko, ma'am, ano ko yan, 14 po ako dyan, paki-reassess. Kasi syempre, kapag sinabi sa'yo na 7, alam mo kasi yun eh, kapag 7, tignan nyo, comma na yun, no? Pag comma, guys, intubatable yan. So, any moment, i-intubate yan. Siyempre, ako natakot ako. Alam ko na yung mangyayari, sunod-sunod na yan eh. So, siyempre, nag-reassess ako. Pero, yung point ko lang kung bakit ko kinikwento, para ma-emphasize sa inyo na si GCS is for kamalayan. Ano yung naiintindihan ng pasyente? Nakakaintindi ba yung pasyente? Alam niya ba yung nangyari sa kanya? Ibig sabihin, brain function. Okay? Oo. Oo, ganun. Kaya ako, lagi kong sinabi na, ano siya, yun yung lagi kong kwento. Para lang ma-emphasize. Kasi yun yung akala nung iba eh, na porket hindi niya mataas yung ano niya, yung part nung, halimbawa, right brain infarct, ibig sabihin yung left niya yung weak. So kung hindi niya mataas yung left ibig sabihin none na siya doon. Hindi, kasi nga may stroke yung patient. Kailangan alam mo na yung patient may stroke. Sa left part niya, left side of the body niya, weak talaga, hindi niya yun magagalaw. Pero kaya niya bang igalaw yung right?
Kaya niya. Bakit ka mag-scoring ng zero? Ay, ng one? Nagigas mo yung point ko? Okay? Thank you. Sige. Guys, eye movement. Ito guys ha, yung eye, si patient kaya kanyang tingnan, kaya niya magkurap-kurap ng mata. Kaya, kapag tinawag mo siya, like, or kahit hindi mo tinawag, kakadating mo lang sa room, tinitingnan ka na ng patient. Yung mata niya, pumupunta na kung nasaan ka. Anong scoring dyan? Spontaneous. Number 3. 3 yan ha. Ay, sorry, 4. 4 agad ikaw. 4, 5, 6. Yan yung mga scoring. Okay. Kapag ikaw nagsalita ka, saka lang siya dumilat. Ano yan? 3. 3 ang scoring. Okay? Kapag yung patient nagdumilat lang, nung tawag dyan, nag-induce ka ng pain. Ang pain induce natin dito? Nail bed. Nail bed pressure. Guys, hindi na kasi tawag dyan, standard si sternal rub. Okay, hindi yan siya standard ha. Though ginagawa yun, pero hindi yan gagawin sa board exam. Hindi yan ginagawa sa board exam. Kasi, basta, di siya ginagawa sa board exam. Anyways, yan yun. Kapag non, 1 yung score. Okay? Walang ang non, 1. Kaya ang lowest kay GCS is 3. Kasi, di ba, I, verbal at saka motor 1, yun yung non nila. Ibig sabihin non-functional, 1 yung score. Kapag 1 yung score, 1, 2, 3. So, 3 yung score, ano na yan? Deep coma. Okay, later pag-uusapan natin yan. Anyways, second, na tayo? This is verbal. Kapag tinatanong mo yung pasyente, kaya niya magsalita, tapos yung sinasabi niya ay tama, this is 5 yung score. Pero kapag yung patient confused, may nakalimutan siya, hindi alam kung nasaan siya, pero tuwid siya magsalita, pero mali lang yung sinasabi niya, ang score mo dyan ay 4. Kapag yung patient kinakausap mo, ang kaya niya lang ibigay sa'yo ay words, pero inappropriate, ibig sabihin hindi align sa sinasabi mo, anong sagot? 3. Okay? Kapag kinakausap mo yung patient, umuungol lang siya. Anong score? 2. Naintindihan? Naintindihan po? Okay. Next is motor. 6 yung scores niyan. Kapag sinabi mo sa patient, Mami, pwede niyo po bang itaas tong left arm niyo? Pag tinaas niya, 6. Kapag localized pain, kapag gumalaw lang siya kung ikaw ay nag-nail bed pressure, tapos yun lang yung ginalaw. Gumalaw siya ha, hindi niya winidraw. Pag gumalaw lang, big sabihin ang score ay 5. Pero kapag winidraw niya, ang score mo ay 4. Anong withdraw? Ibig sabihin, kung sa hinlalaki ka, nag-nail pressure ka dyan, tapos tinanggal niya, ang score mo dyan ay 4. Okay? Ang decorticate, ano sabi natin kanina? Decorticate, naka-flex yung upper extremities, tapos naka-extend yung lower. Ano yan? Score niya, 3. Kanino siya? Sorry, kanino to? Ang decorticate, anong part ng brain ang may problem? Decorticate, anong part ng brain ang may problem? Decorticate po, anong part? Very good. Oh, anong part naman si decerebrate? Very good. So, okay. 'Di ba halimbawa, sa localized pain, halimbawa, nag-nail bed pressure ako dito sa hinlalaki sa right. Kapag ako gumalaw, like nag-nail bed pressure ako tapos parang 'di ba, senaryo mo na si patient nakahiga, hindi siya nag-o-obey ng command. Kapag sinasabi mo na, "Ma'am, pakiangat nga ako ng right arm," hindi niya ginagawa. Okay, hindi niya yung score, hindi na yung 6. So either localized pain or spin na lang. Kapag localized pain, 'di ba? Ito hinlalaki tapos nag-nail bed pressure ako diyan. Pag nag-nail bed pressure ako diyan tapos gumalaw siya. Gumalaw lang ha. Gumalaw siya, tumingin siya sa iyo. Ano score? 5. Pero kapag itong hawak ko na nag-nail bed pressure ako sa right na hinlalaki niya, tapos tinanggal niya sa akin, ang tawag doon withdrawal. Ano score diyan? 4. Nagigets? Nagigets po? Okay, thank you. Okay. Kaya ang sinabi natin kanina guys, si decerebrate is mas delikado kaysa kay decorticate.
Okay. So ito guys, this is ano, ito na yung mga scoring natin. Kanina 'di ba? Syempre ano ka na, plus plus ka na diyan. Ngayon, ang scoring natin, 15 ang highest, lowest ay ano ang lowest? Kung 15 ang highest, anong lowest? 3. Ulit ha, this is lowest, highest. Okay. Conscious, ang tawag dyan, ang, what do you call this? Wait lang. Ang category natin, si patient ay conscious kapag meron siyang GCS 15 and 14. Okay, 15 to 14. Kapag yan nag 13 to 11, lethargy, alam niyo yung lethargy? Pamute po Ay, please, oo. pamute. Pamute po. Okay. Sige. Kapag conscious guys, syempre gising yan. Yun lang naman yun, gising. Kapag lethargy, tulog ng tulog. Antukin lang, antukin. Antukin. Lagay ko dito ha. Pwede kong itagalog guys ha. Conscious, gising. Pag lethargy, antukin. Pag stuporous, tulog ng tulog. Kapag coma, this is intubatable. Kaya alam mo na kapag nag-start yan ng GCS7, intubatable yung patient. Bakit ulit intubatable yung patient? Guys, ba't ulit intubatable yung patient? Kasi, kasi, kasi the patient hindi niya kaya ang spontaneous breathing na pag intubatable. So kailangan kapag hindi niya kaya ang spontaneous breathing, kailangan niya ng tulong na magbibigay sa kanya ng oxygen. Naintindihan? Naintindihan po? Bakit pala, wait lang. Pero before ka magbibigay ng tulong, bakit? Kasi tatanong mo yun sa patient, tatanungin sa'yo, or ikaw, as a nurse, alam mo dapat yung reason bakit si patient maging intubatable. Kasi more likely, sinong nako-compress? More likely guys, sino ang nako-compress? Kung si patient, mahirapan ng huminga. Very good, brainstem. Okay, thank you guys. Sana naiintindihan. Sige. Next na tayo guys. Dalawa lang naman yung paano po pag mag-assess ng GCS sa taong may dementia. Um, Same lang naman. Same lang naman. Ang magiging problem mo lang naman dyan is si patient ay oriented eh. Kasi kung spontaneous, gagalaw yung mata niya. For ka na agad dyan. Kapag ba't sinabi mo, Mami, kaya niyang itaas tong kabila? Tataas niya. Pero magiging problem mo lang si confusion. Actually, magiging problem mo lang si confusion. As long as the patient gumagalaw, kaya niya kanyang kausapin, go ka sa GCS. Ang problem mo lang kung si patient ay confused or oriented. Paki-mute po please. Ito na. Pa-mute Bakit guys. ako nakamute? Thank you. Pa-check ako lagi guys kung ano kayo kasi para hindi ako alis ng alis. May question pa po. So, sige, may question pa po yung iba. Thank you guys. Sige, next na tayo guys. Dalawa lang naman po yung ano natin, yung um, pathology natin for this topic kasi this is high yield talaga. Neurology nursing kasi talaga high yield. So, I don't know kung nabobore kayo magturo ako pero I hope and pray marami kayong natututunan this sa topic natin kasi high yield kasi siya. So sana mas naintindihan nyo si GCS ngayon, sana mas naintindihan nyo si cranial nerve para alam natin kapag si patient may ganitong manifestation, anong part kayo ng brain niya yung nako-compress? Naintindihan? Okay. Kasi kailangan yung intindihin na any problem with the brain kung si brain ay nag-bleed due to aneurysm or injury injury na injure si brain, ano pa ba? Naging acidic si brain, ano pa? Mababa yung sodium sa blood, yung mga ganyang bagay. Lahat kasi yan guys, nagkokos ng cerebral edema.
later on. So, alam mo, si patient na stroke. So, lalo na kung massive ang stroke or massive ang infarct sa brain, talagang stroke yan, mamamaga yan. Hindi mo mapipigilan, mamamaga talaga yan. Eh again, alam natin na yung skull matigas. So, yung skull nasa taas ng brain, kahit anong gawin ng brain o pag namaga siya, hindi niya kayang i-push yung skull. So, anong gagawin niya? Bababa siya. Ang tawag doon, herniation. Meron tayong foramen magnum, nandoon nasa loob niya si spinal cord. Pag si brain ay namaga, si foramen magnum, ano lang naman yan, dahil part yan ng skull, so, ano yan, constant yan na nandyan. Si brain lang ang gagalaw, si brain, bababa siya. Ang tawag doon, brain herniation. Yun lang naman magiging problem natin pag na-compress ng foramen magnum, yung part ng brain or ng brainstem, malalaman natin yung manifestation. Kaya mahalaga yung assessment in neurology. Okay, next na tayo guys, neurological conditions. Dalawa lang to, si unconscious client at saka si increased intracranial pressure, then mag-exam tayo. Okay? Ano to? Exam plus ratio. So, the unconscious client, state of depressed cerebral functioning with unresponsive to stimulation of sensory and motor function. Nakita mo yung patient, naglalakad ka, nakita mo yung patient nakahiga dyan. Anong magiging problem? Si patient ay unconscious. Kung si patient unconscious, meron ba tayong problem with aspiration? Yes. Kasi possible, kung si patient ay unconscious, tuloy-tuloy lang naman produce ng secretions. Ang problem, paano niya ilalabas? Diba? Si patient unconscious eh. Okay, ang causes natin, possible head trauma na aksidente yung patient. Cerebral toxins, meron tayong ammonia, A, B, C, ay, K pala yan. Ay, tama. K, tapos L. Sino yung mga yan? Ammonia, bilirubin, carbon, monoxide, ketones, and lead. Tandaan nyo to guys ha. Ito, yung cerebral toxins. Toxins yan guys. Ammonia, bilirubin. Siyempre kay ammonia, kanino to? Kay sinong pwedeng magka-problem na ganito, guys? Sino, guys? Aware? Ammonia? Bakit ka magkakaroon ng ano? Diabetes? Ammonia? Mataas na ammonia kay ano? Kay diabetes. Why? Parang hindi siya direct. Okay, wait lang, bakit di siya ang kaya nating i-correlate dyan, kapag mataas si ammonia, liver cirrhosis. Kasi hindi niya malabas eh. Si bilirubin naman, um, mas taas si bilirubin, pwede kasi siyang, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Jaundice, liver problem din to. Liver pathology. Either ikaw ay nag-transfuse ng mali, syempre tataas yung bilirubin. Hemolysis kasi yan. Hemolysis, hemolytic anemia, sickle cell disease, yung mga ganyan. Ano pa? Taas ang bilirubin. Tawag dyan, erythroblastosis fetalis, yung RH incompatibility, yan. Mataas kasi si bilirubin. So, may problem ka. Magkakaroon tayo ng problem sa brain kapag doon nag-accumulate. Carbon monoxide. Guys, carbon monoxide, this is for inhaled, yan. Tawag dyan, poisoning. Hindi kasi yan naamoy. Walang amoy kasi ang carbon monoxide. Saan yan maano? Sa tambutso. Yung kapag yan, tambutso. At saka ano, tawag doon, enclose yung space. Ganyan. Tapos ketones guys, ito yung DKA. Diabetic ketoacidosis type 1. Okay? Si DM type 1 yung most susceptible kay DKA. Si lead guys, this is ingested. Okay? So yan mga ano yan cerebral toxins. Next is hemorrhage, tumor, and infection. Again, lahat to pwedeng mag-cause ng si patient unconscious. Unconscious si patient, walang kamalayan. Hindi mo makausap, hindi gumagalaw. Okay? So ang signs natin guys, unarousable, primitive no response to painful stimuli,
Pag nag-nail bed pressure ka, hindi talaga siya magre-respond. Okay, altered yung respirations and decrease ang cranial nerve and reflex activity. Bakit? Kasi nga unconscious si patient. Safe to say, sabihin natin si patient ay coma. Okay, safe to say si patient ay coma. So interventions natin guys, assess airway patency, keep airway and emergency equipment ready. Ano yung pinapakabisado ko sa inyo last time guys? Yung sabi ko, ganito ang test taking strategy. Ano yung kakabisaduhin nyo? Sub, C, D, E. This is for prioritization. Hindi ko sinasabi yung initial management ha. Ang sinasabi natin dito, prioritization. Ano yung uunahin mo sa kanila? Ano? Binigyan ka ng ano, one, two, three. Binigyan ka ng 6 na pasyente. Sinong uunahin mo sa kanila? Patient na may problem with safety. Very good. Next, kapag na-secure mo na si safety, okay na yung safety ni patient, anong sunod? Airway. Kapag okay na si airway and safety, sino? Breathing, circulation, disability, and exposure. Ano yung exposure na tinutukoy dito kapag si patient ay na-expose sa halimbawa, may bomba pumutok, na-expose siya sa mga toxins nun, yun yung exposure. At saka tatanggalin mo yung mga suot niya, ganyan. Yun yung exposure para malaman mo kung meron siyang other injuries. Disability guys, iyon yung kung naputulan ng paa, naputulan ng kamay, ganon. Naiintindihan? So, sino sa kanila? Lahat sa kanila, sinong pinakaunay nyo guys? Parang awan nyo ng safety. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, safety ang mauuna. Pag nigan kayo ng senaryo, anong uunahin mo? Safety o oxygen? Safety ang uunahin mo. Kaya sabihin mo na tayo, meron tayong ABCD of life. Guys, safety talaga. Okay? Si patient ay si patient given na si patient ay may epilepsy. Tapos si patient nakatayo. Tapos nag-epileptic cry siya. Ang options mo, bigyan mo siya ng oxygen, ipahigain mo si patient, tapos um, call the doctor. Guys, unahin mong pahigain yung pasyente kasi hindi mo mapipigilan yung epilepsy niyan. Yung kapag nag-seizure siya ngayon, hindi mo yan mapipigilan. Anong gagawin mo? Pahigain mo siya sa floor. Para kahit manginig siya dyan, hindi siya tutumba. Kasi pag natumba yan habang nanginginig, di nabagok. Walang sense ang oxygen. Yun yung paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Kasi guys, yun yung mahalaga, lalo na kapag pinag-uusapan natin si prioritization. Okay, monitor BP, heart rate, and heart sounds. Kasi syempre, again, anong problem natin dito? Sinong magiging problem kay HR? Si brainstem. Lahat yan si brainstem. So, assess respiratory and circulatory status. Do not leave the patient if, lalo na kapag unstable. Sa Pilipinas, iniiwan ba ng nurse ang patient? Yes, kapag nasa public and private hospital, inaalaw kasi natin yung companion. Okay? Pero kapag si patient nasa ICU, iiwan ba ng nurse ang patient? No, because critical care tayo dyan. So, maintain airway patency, increase ang carbon dioxide, increase ang ICP. Tatandaan nyo ha, mas mataas ang carbon dioxide sa blood, mas mataas yung intracranial pressure. Why? Bakit guys? Bakit? Doon na ito, masyadong maba na kapag pinag-usapan natin, very med school na siya kapag pinag-usapan. Pero kasi, increase ang carbon dioxide, increase ang acid. Pag increase ang acid, increase ang ICP. Ganun yun na lang siya idiretso kasi this is nursing side. Pero kapag med school side, iba na yun, masyadong mahaba. Okay, tandaan nyo na lang, increase ang carbon dioxide, increase ang acidity. Okay? Pag increase ang acidity, tataas din ang ICP. Naintindihan? Itatak nyo na yun sa utak nyo ha. Though hindi ko masasabi, kaya kong i-discuss pero matagal, super tagal, kukulangin tayo ng oras. At saka hindi siya like pang nursing level, pang med school level na kasi yung ganyang ano. Pero yun lang yung point ko. Mas mataas si carbon dioxide, tataas yung acidity sa blood. Pag tumaas yung acidity sa blood, tataas din kasi yung acidity sa CSF. Pag tumaas yung acidity sa CSF, tataas yung ICP. Yun lang yung point nun. Okay, assess lang sounds for secretions, suction kapag si patient ay may crackles, ganyan. So, assess neurological status. Ay, wait lang. May dadagdag ako. Sa mga magte-take ng PNLE, may question before na pwede ka magdagdag during suctioning sa patient na naka-intubate. Pwede ka ba magdagdag ng ng fluid sa mismong sinasuction?
'Di ba, nagsasuction ka, pwede ka bang maglagay ng fluid sa mismong lungs na yun? Syempre, didiretso. Yes. Anong reason nun? To ano? Anong reason? Baka isipin yung bawal eh, pero pwede yun. Anong reason? Kasi to liquefy or to loosen the secretions. Okay? Pwede yun ha? Very good. Okay, next tayo. Assess neurological status, LOC, pupillary reactions. Kanino to? Cranial nerve number 3. Motor and sensory functions, and GCS, kamalayan. So, semi-Fowler position. Semi-Fowler ang position, guys, ha? Hindi yan high Fowler. Semi-Fowler, bakit? Kasi i-drain niya yung pressure sa taas pababa. So, reposition every 2 hours. Pero, kapag si patient ay na-stroke, halimbawa, sa right side niya ang stroke, ilang oras yan? Ilang oras, guys? Ang repositioning, lagay ko dito, repositioning. Reposition, standard tayo every 2 hours. Kapag elderly, kailan to? Every 1 hour. Pag weak side, weak or paralyzed, pag paralyzed side, guys, every 30 minutes. Tandaan nyo yun ha. O- Oy. Tandaan nyo yun, guys ha. Every 30 minutes kapag paralyzed. Kung right side ko, nakahiga lang ako sa right ko, every 30 minutes, 30 minutes lang. Tapos sa left side ko, 2 hours na. Naintindihan nyo? Ganun yung repositioning. Ano ulit yung cause? Ba't tayo nagre-repositioning? Kasi to allow perfusion. Tapos, ano pa? To prevent decubitus ulcer or pressure ulcer. Okay, meron tayong safety or seizure precautions. Side rails up. Mahalaga si side rails up. Kasi anong binibigay nito? Safety. Ano yung in-address niya? Safety. So, assess for edema, dehydration, monitor for input and output, weight daily. Guys, ang weight daily, time, same, scale, same, ano pa yung same? Floats. Siyempre, kung nasa hospital, naka-admit naman yung patient, nakagaw naman yan, so okay lang yan. So, maintain and feel conscious, gag, and swallowing reflex. Kailan ulit magbabalik ang gag reflex, guys? Ilang oras? 2 hours. So, IV enteral nutrition. So, monitor fluid and electrolytes. Lalo na, guys, kapag naka-enteral nutrition, anong minomonitor natin dito? Prevent infection. Tandaan nyo yun ha, prevent infection kapag naka-enteric feeding. At saka parenteral feeding. Okay. So, assess bowel sounds, elimination patterns, monitor for constipation, impaction, and paralytic o ill use. Tanto kapag si patient ay hindi makatae. Anong binibigay natin to prevent constipation? Ano ang stool softener natin? Stool softener ha, iba ang stool softener sa lactacid. Ay, lactacid. Laxative. Laxative. Ang laxative, um, what do you call this? Parang lac, lac, laxative, tawag dyan, nilalabas niya, nilalabas niya yung poops, okay? Laxative yon. Pero, kapag stool softener, pinalambot. Anong ginagawa nun? Kasi, di ba, may fluid sa body natin, syempre. So, ang stool softener, syempre, sa GI, i-absorb niya yung fluid from the blood na nakacirculate sa intestine papunta doon sa poops. Kaya magsusoften yung poops. So ano yan? Lactulose. Very good. Lactulose. Lactulose. Tandaan nyo na lang to. Oh. Lactulose. Lactulose. Yan yung stool softener natin. Kasi maglulus yung stool. So, mape-prevent ang impaction at saka paralytic ileus. So, meron tayong catheter to prevent stasis para ma-prevent din si infection. Assess for skin integrity, prevent ang breakdown lalo na kapag si patient may decubitus ulcer. Okay? So, frequent mouth care, guys, tatandaan nyo to ha. Si patient, babaho ang hininga niyan, katulad natin. Kaya anong gagawin natin? Kailangan si patient ay, hello? Si patient ay
pupunasan natin yung bibig. Kung si patient unconscious, syempre, isi-semi-fowler mo, tatagilid mo, pupunasan mo yung ano niya, yung bibig niya. Pwede mo naman i-toothbrush pero sana kapag ito-toothbrush, si patient ay gising. So hindi pwede itong ano, si toothbrush mangyari kay bedridden, pero gising ha. Sa unconscious hindi pwede kasi baka ma-aspirate yung patient. So, next, assess for corneal reflex and irritation, instill artificial tears, and cover eyes with patches. Bakit natin mag-artificial tears? Kasi guys, um, again, kung may problem ka with sensory, syempre hindi yan magpo-produce ng tears. So, magdadry lang yung eyes. So, monitor drainage for ears and nose for cerebrospinal fluid. Assume the client can hear. Avoid restraints. Okay, provide range of motion exercises. Guys, kapag range of motion, tatlo kasi yan. Meron kang active, ROM, passive, ROM, and assistive, ROM. Guys, kapag active, sinong gagawa nito? Active ROM, sinong gagawa? Sino gagalaw pala? Sinong gagalaw guys? Pag active ang ROM, range of motion, patient. Kapag passive, si nurse or PT. PT ha, yung ano, physical therapist. Kapag assistive guys, patient plus nurse or physical therapist. Okay? Naintindihan? Kasi alam niyo ba, grabe naman kasi talaga yung function ng nurse. Na para bang lahat na lang kayang gawin. Kaya nga 'di ba, tayo ang ano daw, ang criminology na ng healthcare. Narinig na ba ano niyo na ba 'yon? Kasi lahat naman, tingnan mo, actually, ginagawa yan ng PT. Pero kapag ang ospital, hindi kayang mag-afford ng madaming PT, sinong gagawa niyan? Nurse. Nurse talaga gagawa niyan. Okay, next tayo guys. Um, ano ba dyan? Footboard, high top sneakers kasi ipe-prevent niya ang foot drop. Kapag kasi nag-foot drop guys, 'di ba? Arch talaga, naka-arch talaga yung paa natin kasi para yan sa balance, proper distribution of weight. Pero kapag ikaw talaga bedridden tapos talagang matagal kang unconscious, nagfo-foot trap yan, mahirapan yung patient na kumilos, pwede pang ma-injure si patient. So meron tayong spleens prevent wrist deformities lalo na kapag si patient naka-infusion. Tapos initiate PT as appropriate. Yan, physical therapies. Okay, next na tayo guys. Wait lang, may question ba kayo guys with unconscious client? May question? Before tayo sa last topic natin bago tayo mag-exam. May question? Kaya yung duty natin as nurses hindi pwedeng bumaba guys ha kasi at the end of the day, kung walang nurse, walang mag-aasikaso sa pasyente, hindi tatakbo ang ospital. Okay? Hindi na para like tawag dyan? Mag-shade ng sa ibang profession. Pero sa atin na lang, as nurses, alam dapat natin sa sarili natin na kung wala tayo, walang ospital na tatakbo. Kasi lagi at lagi, mas mataas ang kung gaano kadami ang nurses kaysa sa mismong iba't ibang profession ng ospital. Kasi hindi talaga tatakbo ang ospital ng walang nurse. O sa mga turning patient, oo naman, yun yung sinasabi nating repositioning. Yan, repositioning side to side. Kapag, di ba sabi natin, ang repositioning talagang every 2 hours siya standard. Pero pag si patient ay elderly, every 1 hour na siya. Pero pag si patient, isipin mo si patient may na stroke, syempre isang side ng body niya yung weak. So hindi ka pwedeng i 2 hours yon. Kailangan, kung left ang weak, 30 minutes ka lang nakahiga dun sa left side. Tapos, lilipat ka sa kabilang side. 2 hours naman yun kapag normal naman yung blood flow. Pero kapag elderly, tapos stroke sa elderly, 30 minutes dito sa affected side, tapos 1 hour sa kabila. Parang ganun. Ilan naman yung tatlong consideration na tatandaan nyo? Ulit, 2 hours standard sa lahat, 2 hours ang standard. Tapos, kapag elderly, 1 hour. Tapos, kapag stroke si patient, weak yung kabilang part niya ay 30 minutes. Paano kapag, um, tawag doon, severe burn? Paano yun? Pwede pa rin ba mag-turning? Yes, pwede mag-turning kasi nakaano naman yan.
Tawag dyan, tawag dyan. Pero saglit lang ah. Saglit lang ang turning niyan. Kasi kailangan pa rin talaga yan magalaw. Oo, may banda naman yan. Anyways, next na tayo, increase intracranial pressure, ICP. ICP guys, contains talaga niyan 80% nasa brain. I mean yung ano to yung percentage ng volume ba, volume ng mismong CNS natin. So, yung ICP, kino-contain siya ng 80% ng brain, 10% ng cerebrospinal fluid, and 10% ng blood. Okay, tatandaan niyo yan. Sino ulit, 'di ba, sa cerebrospinal fluid? Anong part ang gumagawa ng cerebrospinal fluid? Anong structure ang responsible for production of CSF, guys? Production ng CSF. Letter C starts with production. Lagay ko muna dito, production and drainage. Production, drainage. Okay. Sino nagpo-produce ng CSF? Letter C. Very good. Choroid plexus. O, sinong nag-drainage niyan? Letter A. Arak. Ano yan? Arachnoid villi. Yan yung nagde-drain. Okay? Sige. Tandaan nyo to guys ha. By the virtue of Monroe Principle, ICP is equal to brain plus CSF plus blood. And sa tatlong domain yan, brain, CSF at blood, may isang tataas dyan, tataas si ICP. Naintindihan? Okay, so ang normal natin na ICP is 10 to 20. 10 to 20 is normal for kanino to? Kay Sonder, tapos 0 to 15 kay Brunner. Kaya nilagay ko na lang dyan, naka-slash na lang. At least, alam nyo. Okay? So, CPP guys, CPP natin is equal to MAP, mean arterial pressure, minus ICP. Itong CPP guys, ito yung nagdi-determine ng blood flow papunta kay brain. Tatandaan nyo na lang, lagi naman yung ganyan. Pressure. Kung nasaan ang mataas na pressure, doon manggagaling yung movement. Mataas na pressure papunta kay lower pressure. Ganun lang naman lagi. Okay? So, dapat ma-maintain natin na ang normal CPP niya ay 70 to 100. Kasi guys, ito yung ano to ha, cerebral pressure ang tawag natin diyan. Yan yung parang magsasabi na merong merong adequate blood flow sa brain. Question, sa loob ng brain may blood ba? Meron bang blood sa loob ng brain? Ang sagot natin ay wala po, ate. Bakit? Nasaan ang blood? Blood-brain barrier. Okay? Si blood-brain barrier na kanino? Pia mater. Nakay pia mater siya. Nilaline ni pia mater yung mismong brain. And nandoon nakalagay or doon um tawag doon nakapaikot yung blood vessels. Pero sa brain itself, walang blood doon. Okay? Sige. So, yung mean arterial pressure is SBP plus 2 dBp over 3. Guys, alam nyo ba, dati nung nursing pa ako, kinakabisado yan, paano mo yan gagawin? Si systolic, halimbawa, kung meron kang systolic na 120 over 80, anong gagawin dyan? Ang mangyari si MAP is equal to, ang SBP mo is 120 plus dalawang 80. Tapos, i-divide mo siya sa 3. Alam nyo ba, ano yan, tawag dyan, syempre, parang ang dami mong pang ginagawa. Pero sa medicine, mas mabilis siya. Kasi ang MAP is equal to pulse pressure plus 1/3. Wait lang, tama ba ako? Wait lang. Mali. Baliktad ako. Check natin Para siyang dBp plus 1/3 pp. Halimbawa, 'di ba ang pulse pressure is equal SBP minus dBp.
So, anong mangyari dyan? Kung ang pulse pressure natin, 120 minus 80, anong sagot? 40. Tama? Tama? Hello? Nasa computation na tayo, baka natutulog kayo. Tama guys, tama. So kung ang map natin, kung dito tayo sasagot ha, 120 plus ito 80 plus 80 160 plus 120. Sagot guys, 120 plus 160. 2, ang sagot 280. Divided by 3 mo yan guys. Ang 280 divided by 3, anong sagot? Hello? Ano pong sagot? 9. Sabihin na natin 93. Very good. 93.33. Pero guys, pag ito na lang yung ginawa mo, DBP plus 1/3 PP, ang DBP natin is 80 plus, ano ang pulse pressure? 40. Si 40 divided by 3 mo lang yan. 40 divided by 3 is 13. 13.33. So, ang sagot pa rin naman, 93. Ganun lang siya. Mas mabilis siya dito sa ano na to. So, I don't know. Sa akin kasi mas mabilis to. Sabi ko pa nga, dapat nalaman ko to nung ano, nung nursing pa ako. Kasi mas madali siya. Kaysa magaganito ka pa. Ewan ko ba sinong gumawa niyan. Okay, sana nakatulong kung ano. Pero kung saan naman kayo mas nadadalian, okay lang yun. Okay. Papa natin guys sa ang map, this is the magiging blood flow na to sa buong katawan natin. TP guys, magiging blood flow siya sa brain lang. Ulit ha, ang map magiging blood flow siya sa buong katawan natin. Yun yung mean arterial pressure, kaya may perfusion sa tissues. Pero si CPP, blood flow siya sa mismong brain lang. Okay? Naintindihan? Sige, medyo malapit na tayo. Okay, next na. Tuloy na natin to. Ang causes natin guys, either trauma, traumatic brain injury, hemorrhage, or severe stroke. Okay? So growth or tumors, hydrocephalus, edema, namamaga. So inflammation, meningitis, encephalitis, lahat yan can cause increase intracranial pressure. So increase intracranial pressure affects circulation to the brain kasi again, kung mas mataas yung pressure sa brain, edi yung blood flow hindi dadaloy ng mas maayos sa brain kasi mas mataas yung pressure eh. 'Di ba? Sabi natin mas mataas sa pressure yung movement niya from mataas hanggang sa mababang pressure. Ganun naman lagi ang movement. Tapos absorption of CSF maapektuhan din kasi again, masyadong mataas nga yung pressure sa brain. So yung absorption ng CSF madidisrupt din. Tapos functioning of nerve cells. So meron tayong compensatory mechanisms. Meron tayong CSF displacement. Si 150 total yan. So 50 ml na kay brain yan ng CSF ha, tapos yung 100 ml na kay spinal cord. So ngayon, kapag nagkaroon ng displacement, halimbawa kung mataas yung brain tissue sa taas, halimbawa yung brain, tapos meron tayong 50 ml na CSF sa brain. Kapag nag-edema si brain, namaga siya, syempre liliit din si CSF na nakapaikot kay brain. Ganun lang naman yun. So decreasing blood in the brain, increasing venous return, increasing arterial blood flow. Kapag tinaas mo kasi si arterial blood flow, mas mataas sa pressure na nandun sa brain natin, syempre magkakaroon ng blood flow. Naintindihan? Okay. Brain herniation, abnormal pupillary response, respiratory center, bradypnea, vomiting center, okay? For vomiting, kanino to? Si respiratory center kasi guys at saka si vomiting center na kay medalla. Okay? Si cardiovascular center na kay medalla rin. Tapos inflammation and interleukins, hyperthermia. Lahat yan guys is caused by brain herniation. Ano yung sinabi natin kanina? 'Di ba? Pinag-usapan natin paulit-ulit nating dinidiscuss si brain herniation na namamaga so bababa yung brainstem may ipit. Complications natin guys, brainstem compression. Sinong pinakadelikado? Si medalla. So diabetic insipidus, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, tapos death. Okay? We have early signs. Meron tayong early signs, hindi ko na isa-isahin, pero i-discuss ko lang yung mahalaga. Anisocoria unilateral. Tandaan nyo si anisocoria, kanina natin sinabi to. Sinong problem yan? Cranial nerve number? Anisocoria, cranial nerve number?
Alam nyo yun, guys. Can you please, type, anong cranial nerve ang affected kapag si patient ay nagmanifest ng anisocoria? Very good. Cranial nerve number 3. Si facial hindi kasama. Very good. Cystoporus, sino to? Tulog ng tulog. Okay. Pag bumaba pa dyan kay Stuporus, ano mangyari? Intubatable si patient. Papilledema, guys. This is edema in the papillary muscle. Okay? Ano pa ba? Projectile vomiting, guys. Tandaan nyo ang projectile vomiting sa increase intracranial pressure. Kapag ang patient may projectile vomiting, mataas kasi, more likely, mataas yung niyan. Sorry. Mataas yung intracranial pressure. Babinski reflex, kanino to? No, kapag more than yan, ilang taon? More than 2 years old. Very good. Tapos decorticate and decerebrate. Okay. Meron pa dito kasi eh. Ito guys, meron tayong tinatawag na Cushing's triad. Cushing's triad. Okay. Guys, mahalaga to ha. Increase ang BP, bradycardia, and bradypnea. Tapos, dadagdag ka pa dyan ng, dagdag lang to, adjunct lang. C, widened pulse pressure. Pero bakit magwa-widen yung pulse pressure? Kasi guys, tumataas si systolic. Hindi naman tataas, hindi naman hahaba yung pulse pressure kung hindi tataas si systolic. Kasi si diastolic hindi naman na yan bababa. So ang mangyayari lang dyan, tataas si SBP, tapos hindi makakasabay si DBP, kaya tataas ang pulse pressure. Okay. Pero ang Cushing's triad lang, increase SBP, tapos magbabradycardia, tapos bradypnea. Okay. Ano pa? Yun lang. Kapag infants, guys, bulging fontanelles, kanino to? Yung, bumbunan niya, bulging. So, ang tawag, yan talaga yung sign. Tapos, kapag tumanda, hydrocephalus. Okay. So, increase head circumference, high-pitched cry, and projectile vomiting. Dapat, guys, kapag 'di ba, normally talaga sa infant ang age range niyan 1 year old lang naman. So kapag ang infant normally dapat mas malaki talaga yung ulo kaysa sa trunk circumference. Pero kapag lumagpas na yun ng 1 year old, tapos mas malaki pa rin yung ulo niya kaysa sa trunk circumference niya, may problem na tayo. Okay? Dapat 1 year magmamatch yan. Yan. Projectile vomiting. High pitch cry. Isa pa to. High pitch cry. Tandaan niyo yan. Projectile vomiting. Okay. Interventions na tayo, guys. Okay. Malapit na tayo sa katotohanan. Monitor respiratory status. Prevent ang hypoxia. Kasi again, kapag may brain herniation, ano mangyari? Si brainstem affected, hindi nga yung pasyente. Monitor ICP if pressure device is in place. Okay. Kapag monitor yung ICP, depende daw, parang lang, high-end kasi ng mga hospital talaga yan. So, monitor level of consciousness every 2 hours, si GCS at saka si sperm. Guys, si sperm, tatandaan nyo to, high yield din to, si sensorium, anong kamalayan niya, pupillary response, kasi pag may problem tayo kay pupillary response, anong problem? Anisocoria, cranial nerve dysfunction. Extraocular muscle movement, cranial nerve number 3, 4, 6. 3, 4, 6, respiration, problem with pons and medulla, tapos motor function. So elevate guys, head of bed, semi-fowler lang tayo, 30 to 40 degrees. Bakit? To ano to? To facilitate drainage, venous drainage. Avoid morphine sulfate. Guys, bakit ka mag-avoid ng morphine sulfate? Kasi nga, kung si patient increase intracranial pressure, syempre respiratory status niyan decreased. So, hindi ka pwede mag-morphine kahit may pain siya nararamdaman. Ano lang, analgesic lang, basta hindi opioid na magkakos ng respiratory depression. So, maintain mechanical ventilation, maintaining partial carbon dioxide at 30 to 35 mmHg. Kasi, ano,
para mag-promote siya ng blood flow papunta kay brain. So maintain body temperature, prevent shivering kasi kapag increase movement, increase shivering, increase din yung ICP. Decrease in at saka bawal yung ano dito yung straining, yan, yung coughing, sneezing, yung Valsalva maneuver. Hindi pwede. Kaya nga magbibigay tayo ng lactulose. Okay? Medications na tayo guys ha. Sige, anti-seizure, ibibigay ko naman to, kayo na magkabisado, pero sasabihin ko lang yung mahalaga. Guys, hindi ka pwede mag-barbiturates kapag increase yung intracranial pressure ha. Sa kanilang lahat, sinong pinakadelikado? Si barbiturates. Kasi it can cause, hindi lang siya respiratory depression, it can cause respy arrest. Barbiturates ha, yung phenobarbital, sarcobarbital, yung mga ganyan. Pag may nakita kang barbiturate yan yung pinakadelikadong anti-seizure. Okay? Kung yung lahat kayang mag-cause ng respiratory depression, siya lang ang kayang mag-cause ng respiratory arrest. So, siya yung most fatal. Next, antipyretics, yung mga gamot natin, paracetamol, NSAIDs. Ang problem lang naman natin dyan, kapag more, like, tawag dyan, like, matagal ka nang gumagamit ng NSAID, di ba ang problem natin with, tawag dyan, peptic disease, peptic ulcerative PUD. So, muscle relaxants natin, succinylcholine, para ma-prevent yung shivering. Okay? Antihypertensives, meron tayong beta blockers. Sino to? Olols. Ang CCBs, dipins, amlodipines, yan. A2RBs, sartans, yan. Tapos, si ACE inhibitors, meron tayong prils. Ito yung mga ano nila ha, suffix. Yan na beta blockers, calcium channel blockers, angiotensin 2 receptor blockers, and angiotensin converting enzyme inhibitors. Yung mga ganyan. Okay? So, anti-tussive. Guys, ano ang anti-tussive? Ano ang tussive? Hello? Anti-tussive is prevention of cough. So, kapag prevent mo yung cough, syempre hindi uubo yung patient. Bababa. Hindi natin tawag doon, mape-prevent natin yung biglang akyat ng intracranial pressure. Sorry, bibilisan ko kasi may exam pa tayo ng 20 items. Okay, antiemetic, ondansetron, guys, very brainy to. Ito kasi high yield na yan siya. Dati kasi wala naman nakakaalam niyan. Dati syempre, ako kasi nagbabasa talaga ako ng libro that time. Talagang, I mean yung Saunders talaga, as in. Tapos ondansetron lalabas talaga yan. Lakas maka-brainy. Corticosteroids and prednisone, yung mga zone-zone. Prevent inflammation, okay? H2 receptor blockers, tidine, ranitidine. Kasi actually, ang histamine kasi tatlo yan. Yung histamine 1 for allergy, histamine 2, H1 allergy. H2, um, hydrochloric acid. H3 is for pain. Yan, tatlo lang naman kasi yan. Tapos, osmotic diuretics, ginagamit talaga si mannitol. Okay? Mannitol is for osmotic diuresis. Siya talaga yung drug, ano talaga, fluid of choice kapag si patient may mataas na ICP. Kung si patient ay na-stroke, yan talaga. Lalo na yung mga CVD bleed. Loop diuretics natin, furosemide, pampaihi. Kaso guys, tatandaan nyo ha, furosemide kasi kasama ni water, nilalabas niya rin kasi to. Sino to? KNA. Okinam. Yan yung, sorry sa word yan yung pangkabisado dati. Uric acid, potassium, sodium, and magnesium. Yan, nilalabas niya rin kasi yan. Kaya guys, kapag sobrang umonti naman si furosemide, nagbibigay ng potassium sparing. Sino ang potassium sparing natin? Spironolactone. This is K sparing. So, piniprevent niya yung hypokalemia. Ganun. So, stool softener natin. Docusate sodium, yan yung brand natin kay lactulose. Ay, hindi. Si lactulose. Ay, tama. Tapos, IV fluids, hypertonic solutions. Bakit tayo mag-hypertonic, guys? Kasi pag hypertonic, yung fluid sa brain, yun naman yung magde-drain papunta kay blood. Kasi masyadong, parang isipin mo, kapag hypertonic, isipin mo lang na mas madaming salt dito sa fluid na to na nilagay mo sa blood. So, dahil mas marami
mas maraming salt, yung fluid, yung water na nasa brain, pupunta yun sa blood kasi mas madaming concentration. So, ano yun? By the virtue of osmosis. Next is opioid agonist, codeine SO4. Kasi bawal ang morphine, di ba? Yun, meron tayong ito ginagamit to for hydrocephalus. Yan, yung ventriculoperitoneal, ibig sabihin sa vein, 'di ba may ventricle sa brain? From ventricle papunta kay peritoneum, kay ventricle papunta kay atrial, sa right atrium, kay ventricle papunta kay ureter. Okay? Kaso may problem ka dito, infection. Infection, obstruction, yun yung problem. At saka, ito kasi for hydrocephalus, 'di ba alam naman natin yung hydrocephalus mi maraming patient bata pa lang kasi meron naman kasi matanda na nagka-hydrocephalus. Ngayon, syempre kung bata ka, nag-grow ka. Yung ano naman, yung shunt kasi na yan, hindi naman yan humahaba. So, ang mangyari diyan, ang complication habang tumatanda, kailangan palitan kasi yan para ma-prevent yung complication. Okay? Endoscopic third ventriculostomy, nagbubutas. Binubutasan lang yung third ventricle to fourth ventricle para easy yung drainage. Okay? Sige, next na tayo. Mag-e-exam na tayo, guys. Are you ready? Marami bang natutunan? May nagigets ba tayo, guys? Thank you. Yung iba, may naiintindihan? Pwede kayong mag-question ha. Kapag may tanong kayo, meron kayong hindi naintindihan, pwedeng mag-question. Later, i-send ko yung aking email para pwede kayong mag-chat. Ay, pwede kayong mag-email, magsasagot ako ng questions. Okay? So, okay. Number one tayo, guys. A nurse is assessing a client with suspected neurological disorder. So, the client exhibits drooping of the left eyelid. Drooping. Sorry. Palitan ko. Sorry. Yan. Drooping daw yung left eyelid niya, inability to move the left eye upward, downward, or inward. Which cranial nerve is most likely involved? Isipin mo, sinabi niya lahat ng movement. Anong sinabi ko kanina? Anong cranial nerve yung responsible sa most eye movement? Ang sagot natin, letter B. Very good. Kasi guys, si optic is for vision, trochlear is for inward, and downward. Trigeminal is for sensory. So, hindi siya nagmo-move. Okay? So, ang sagot natin, letter B. Tama? Okay. Number two, during neurological exam, the nurse asks the client to stick out their tongue. Okay? Stick out niya. The tongue leads to the right. Kung nagde-deviate siya to the right, ibig sabihin, yung left side niya, merong problem kasi hindi niya ma-counter yung contraction ng right. So the finding most indicative of dysfunction of the which cranial nerve. Guys, ang pinag-uusapan natin tongue. Sino ang responsible for tongue? Sa kanilang lahat, sino ang responsible for tongue? Cranial nerve number? Hello? Anong sagot niyo diyan? Very good. Cranial nerve actually kasi ang may responsible sa tongue is 9, 10, at saka 12. Ano sagot natin? Letter? Letter? Oo nga, anong sagot natin? Very good. Why? Kasi guys, kung may problem ka with left cranial nerve, number 12, di ba sabi niya nag-deviate to the right? Ibig sabihin, masyadong malakas si right side. So, ang problem mo na kay left. Wala kasi nagka-counter kay right. Naintindihan? Sorry. Naintindihan, guys? Okay. Nag-guess mo yung ratio? Nag-guess po yung ratio? Hello, naintindihan niyo, Rasho? Sige, number 3 tayo. The nurse observes a client respiratory pattern as alternating periods of deep, rapid breathing followed by periods of apnea. So, these chain stokes to guys ha, chain stokes. So, pattern suggests lesion in the, saang lesion ulit yan guys? Saan nung lesion? Kapag chain stokes, anong lesion ulit yan? Chain stokes guys. Anong sagot natin? Anong sagot nyo? Medalla is rate.
Pons is rhythm and initiation. Ano sagot natin? Ang sagot natin ay letter C, cerebral hemispheres or basal ganglia. Actually, si midbrain kasi walang respiratory center sa kanya. Pero ang sagot natin si cerebral hemispheres or basal ganglia. Kasi tawag diyan kapag ataxic kasi guys, this is problem with kay medala kasi ang problem natin diyan ay ataxic. 'Di ba? Napag-usapan natin kanina si ataxic respiration. Okay? Kapag kay Pons naman, this is hyperventilation. Anong tawag dun? Neurogenic, hyperventilation. Okay. May question? Same with midbrain. Pero kapag midbrain, meron siyang neurogenic hyperventilation plus apneustic. Okay? Sige. May question, guys. Sige, number 4 tayo. A client is admitted with head injury. So the nurse knows that the client's right pupil, ito na, yung right pupil niya daw is 6 mm, non-reactive to light. Ibig sabihin, kapag ikaw nag-induce ng light dyan, ano mangyari dapat? Supposedly, naglagay ka ng light, pen light. Ano dapat mangyari dyan? Very good. Dapat magko-constrict. Kaso sabi niya, non-reactive daw. While the left pupil is 3 mm. Reactive daw si left. Si left. Si right, non-reactive. Nurse should immediately inspect. Anong inspect natin? Ano ulit yung sinasabi nating problem? Ano to? Ano muna tawag dito? Anong ano to? Itong number 4 na situation. Anong problem to? Letter A. Ano yung binilugan ko kanina? Letter N. Ano pa? Very good. Anisocoria. This is anisocoria mismo. So, sino may problem kay anisocoria? Ano ulit? Very good. Cranial nerve number 3. Hindi siya pons ha. Okay. A client exhibits rigid extension of extension. All four extremities with internal rotation of arms, plantar flexion of the feet. Nakita mo, internal rotation. Tapos may nakita kang arms. Ano yan? Ano sagot natin? Sagot niyo yan. Ano yan? Decerebrate, decorticate. Decerebrate o decorticate? Decorticate. Ano sagot? Decorticate o decerebrate? Very good, decerebrate. Bakit hindi siya decorticate? Kasi tingnan nyo, midbrain. 'Di ba ang decorticate, cortico, spinal tract. Tama ba? Tama? And tama to si decerebrate. Flaccid, hindi siya flaccid kasi kung flaccid yan, ito kasi rigido. Dapat naka ano yan, tawag dyan, dapat hindi yan rigid. Opistotonus. Guys, ang opistotonus, ito yung nag-arching of the back. This is meningitis or rabies. Okay? May question, guys. Kasi kahit sagot natin si decorticate, ang sinagot niya kasi si midbrain. 'Di ba ang decorticate corticospinal tract? Nagigets niyo ako? Hello? Okay, next na tayo. The nurse strokes the lateral sole of the 45-year-old clients. 'Di ba sabi natin,
Normal lang ang Babinski kapag less than 2 years old. Kaso si patient 45 na. So noting dorsiflexion of the great toe, okay, and fanning of other toes. So this positive Babinski sign is, ano yan, normal, abnormal? Hindi yan normal. Hindi siya indicative of lower motor neuron disease. No. Kasi ang lower motor neuron disease, this is, ano sakit yun? Polio. Myelitis. Polio yan, ang lower motor. A pathological sign, very good. Pathological sign, cerebellar dysfunction. Guys, cerebellar is for balance, di ba? Okay, next na tayo. Which assessment finding is most sensitive indicator of change in your client's neurological status? Impossible naman na hindi nyo yan masagot. Ano sagot, guys? Sasaksakin ko yung sarili ko pag di nyo yan nasagot. Very good. Altered LOC. Ang change in pupillary size, no. Hindi rin niya sinabi. Okay lang yan. Normal yan. Nag-change. Pero magiging abnormal if unilateral. Kung hindi siya pantay. Okay, so development of nuchal rigidity, this is not sensitive kasi tawag diyan, ang nuchal rigidity, pwede kasi siyang caused by meningitis, pwede siyang caused by um tawag diyan, other causes. Okay, may mga other causes kasi siya and not the most sensitive. Lagi naman LOC naman talaga ang most sensitive. Onset of projectile vomiting. This is increased ICP. Glasgow Coma Scale is used to assess a client with traumatic brain injury. Okay, sabi niya, si client daw, nag-open daw ng eyes. Opens eyes to the painful stimuli. Stimuli, ibig sabihin kailangan niya ng pain. Kailangan niya daw ng pain. Tapos, makes incomprehensible sounds lang. Ibig sabihin, nagmo-moan lang siya, hindi siya word. Anong score yan? 2. Si painful, guys, anong score to? Kasi kailangan niya ng pain. Kailangan niya ng pain. Hello, 'di ba EM, EVM, sorry. 'Di ba EVM? 'Di ba ito 4, 5, 6. Ngayon guys, sabi niya, yung nag-open lang daw siya ng eyes sa pain. Sa pain lang siya nag-open. Anong score 'yan? 2. Kapag verbal incomprehensible sounds, anong score 'yan? Sounds lang. 2 kasi kung words yan 3. Pero sounds yung sinasabi, nagmo-moan lang si patient. Ngayon, nagwi-withdraw daw siya sa pain. Anong score yan? Withdraw. Kasi kapag localize, gumalaw lang siya 5. Pag withdraw, 4. So ano sagot natin? Very good. Intubatable? Intubatable? No, pero possible. Yes, very good. Kinikilig ako sa inyong galing niyo. Naintindihan niyo yung GCS natin? Naiintindihan nyo Sige, number 9. A nurse is caring for an unconscious client. Which nursing intervention is the highest priority? Unconscious, highest priority. Hello, highest priority. Very good. Kasi guys, 'di ba meron tayong sub-CDE? May problem ba with safety? May sinabi ba with safety? Wala. May sinabi ba with airway? Yes. Breathing, wala. Circulation, wala. Disability and exposure, wala. Ang sagot lang natin, patent ang airway. Ang performing, this is secondary na lang yan. Instilling artificial, secondary na lang yan. Secondary. Okay? Sige. Prioritization guys sa airway. So when positioning an unconscious client to help reduce the risk of increased intracranial pressure, nurse should place the client which position? Okay. Ang pinakatama dyan si letter C, why? May neutral alignment. Guys, tandaan nyo dapat midline position. Sino to? C, neck. Neck is midline position. Baka tanongin nyo, Sir, paano po kapag si patient may contracture dito sa neck niya kasi halimbawa may sugat talaga, anong gagawin natin? Okay lang yan. Huwag nyo nang galawin yung ulo niya na, kasi nga naka-contracture na ibig sabihin yung sugat. I mean,
parang nakalak na yung neck niya dyan kasi may sugat, wag mo nang galawin kasi ganyan talaga yan. Okay? Trendelenburg, no. Kasi pag Trendelenburg, it will increase ICP. Eh, yun yung pine-prevent natin. So, fine with no pillow, no. Kasi kailangan, sinabi natin dito dapat semi-Fowler. Ito ang 90 degrees high Fowler, no. Maling-mali si high Fowler ha. Ang main ratio, bakit tayo magsi-semi Fowler? To ano? To promote drainage. Promoting drainage tayo ha. Okay, so the nurse is monitoring a client with increased ICP. So which triad of vital sign changes would the nurse recognize as Cushing triad? Late sign of impeding herniation. Ano sagot natin, guys? Sa Cushing triad ba sinabi natin si Shane Stokes? No, hindi natin binigkas yan. Sige, ano sagot? Hindi natin binigkas si Shane Stokes sa Cushing triad. Ano, guys? Ano yan? Hypertension, sige, increase SBP. Parang hindi yan tachycardia. Okay, hindi yan tachycardia kasi ang sagot natin dyan, hyperbrady-brady. Hyperbrady-brady. Tandaan nyo 'di ba meron tayong hypotachy-tachy? Ang hypotachy-tachy natin, lahat ng tawag doon, lahat ng shock, hypotachy-tachy, lahat ng shock. Maliban kay neurogenic shock, hyperbrady-brady. Hyperbrady-brady. Naintindihan? Kaya sagot natin ay letter B. This is neurogenic shock. Pero ang hypotachy-tachy, kanino yan? Sa lahat ng shock, maliban lang kay neurogenic shock. Naintindihan? Naintindihan po? Sige, number 12 tayo. A client with increased ICP has blood pressure of 160/70. A heart rate of 50 BPM. Tapos, nurse calculates the pulse pressure and the MAP. Guys, pulse pressure muna tayo. Ang pulse pressure, ano sagot? 160 minus 70. Ano yan? Si 160 minus 70, ano sagot? 90. Very good. So, tanggal agad to. Ngayon, si MAP naman. 90. Ano sabi natin kanina kay MAP? Si MAP is DBP plus 1/3 PP. Ngayon, ang 1/3 mo muna si PP. 1/3 PP is 30. Ang DBP natin ay 70. So, ano sagot? Very good. So, ang sagot natin, letter A. Naintindihan, guys? Mas dumali ba sa inyo or pinahirapan ko lang kayo sa sa map? Dumali ba sa inyo or ginulo ko lang utak nyo sa map? Okay, thank you. Number 13 tayo. To decrease cerebral edema and lower intracranial pressure in a client with severe head injury, the nurse anticipates the administration of which medication? Guys, ano yung sinabi natin kanina? Ito yung fluid of choice. Thank you kung mas nadalian kayo. Ito ang fluid of choice. Very good. 0.5, this is hypotonic. 'Di ba? Dapat hypertonic. Morphine sulfate, no. This is contraindication. Ang binibigay lang natin dyan, codeine. Mannitol, yes. Ang heparin subQ, no. Hindi natin pinag-uusapan yung um, magbi-bleed yan. Hindi pwede. Okay? So, ang sagot natin, mannitol. Very good. So, the nurse is providing education to a client at risk for increased ICP. Which instruction is most important to prevent sudden increased ICP? Ano ang piniprevent natin? Ano yung sudden dyan? Kapag ba nag-drink at least 3 waters daily ka, 3 liters, aakit ba? No, this is normal. Limit your visitors to 2 at a time? No. This is permissive. Use the incentive spirometer every hour? No. Hindi yan every hour. Actually, every 4 hours yan eh. Pero depende pa rin sa doctor's order. Ang sagot natin, avoid straining. Kasi guys, this is Valsalva. Ano sinabi natin sa Valsalva? Valsalva's maneuver, vavagal. Vavagal. Okay, vavagal. Vavagal ang heart rate, vavagal ang respiration rate, tataas ang ICP. Naintindihan? Naintindihan po?
Very good, thank you. So number 15, a client with a ventriculoperitoneal. So ventricle to peritoneum. Okay. Admitted with nausea, headache, and lethargy. So the nurse primary concern is that these symptoms indicate. Anong indication yan, guys? UTI ba? Walang connection si UTI sa ventricle to peritoneum, walang connection si UTI. Hindi siya typical side effects, no. Never magiging typical si headache at saka si lethargy. Allergic reaction, no. Kasi kung allergic reaction yan, dapat this is like hypersensitivity reaction. So dapat meron siyang namumula, dapat nahirapan siyang huminga. So ang sagot natin, malfunction leading to increased ICP. Ibig sabihin, nagmalfunction siya either obstruction, either infection, either um, tawag dyan, short, shortening. Kasi hindi siya nakasabay sa paghaba ng katawan ng pasyente. So the plan of care for a client with increased ICP includes maintaining partial carbon dioxide within which specific range to cause cerebral vasoconstriction. What is the target partial carbon dioxide range? Guys, sinabi natin yan kanina. Ano ang target na range? Kasi again, if mataas ang CO2, mataas ang H+. Kung mataas ang H+, ano ulit yon? Tataas ang ICP. So, anong mini-maintain natin na range, guys? Sinabi ko to kanina. Sinabi natin to. Anong range ang mini-maintain natin, guys? Letter? Hello, letter? Type please. Very good, letter B. B ha, 30 to 35. Ang normal kasi niyan, 40. This is normal. Pero ang maintenance natin kapag increase ICP, 30 to 35. Okay? So which nursing action is contraindicated when caring for a client with increased ICP? Guys, makakakita ka ng vigorously, tanggalin mo yan ha. Tatanggalin yan. Okay? I mean, bawal yan sa pasyente. Tatandaan nyo yan, bawal sa pasyente. So, pag nakakita ka niyan, more likely red flag yan. Elevating the head of the bed. Contraindicated ha, sinasabi natin contraindicated. Elevating the head of the head. Pwede ba yan? Yes, HOB 30 to 40 degrees. Tama. Administering prescribed stool softener. Yes. Lactulose. Anong tawag dyan? Docusate sodium. So, monitoring neurological status every hours? Yes. Sagot natin, letter C. So, an infant is brought to the... Bakit, guys, encouraging the client to cough. Anong mangyari? Valsalva. 'Di ba this is prevention? Kailangan i-prevent natin yan. So, an infant is brought to the ER with suspected ICP. Increased ICP. Which finding would the nurse expect to assess? Sino dyan? Sabi niya infant ha. Depressed fontanelles, no. Dapat elevated. Elevated ba yung term po dun kanina? Bulging pala. Bulging. Decrease head circumference, no. Dapat increase. Low pitch cry, no. Dapat high pitch. Ang sagot, bulging fontanelles. So the nurse is assessing for meningeal irritation in a client with severe headache and fever. So the nurse flexes. Anong flex? Neck. Which causes involuntary flexion of the client's hips and knees. The nurse documents this as, guys, si neck ang flex. So anong sign yan? Can you answer please? Very good. Ito, negative. Wala naman dapat. Pag positive siya, dapat ni. Okay? Ito, decerebrate, no. Only is absolute word, so wag yan. Mali yan na, karaniwan yung mga only, always. Okay, last na tayo guys. A client is being monitored for increased ICP using the sperm mnemonic for neurological checks. What does the E in sperm stand for? Ano ang letter E? Sagot guys, letter E. Letter E. Very good. Extraocular movement, CN. 3. Wait lang. Bakit ganyan yung trick ko? 3,
4, 6. Okay. Guys, may question. May question kayo? Isesend ko to sa inyo guys. Don't worry. Yung annotation natin, isesend. Hala, naglag na naman Charles. Naririnig nyo ko? Can you please open mic? Kasi naglag na naman ako. Rinig nyo pa ako? Yes po. Okay. Baka later, naman. Uy, hindi pa ako doktor ah. Nasa med school lang ako. Anyways, may question kayo? Naglag na naman siya. I don't know why. May question tayo, guys. Wait lang ah. Try kong bumalik. Dapat pala, hindi ko muna siya inaano. Naglag ako, shesh. Bakit po, sir, pag halimbawa po mag-take ng exam, Hello, rinig niyo ako, guys? yes po. Thank you, guys. Magsisend ako ng